Magandang araw, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyo lahat. Magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali sa lahat ng OFW na nasa iba't ibang panig ng mundo. Napansin ko lang mga kababayan, itong congressman na pasimuno sa impeachment laban kay BP Sara. Itong congressman na ito ay siya po ang committee chairman na nanguna para halongkatin ang confidential fund ng OBP, ng DepEd. Okay? Napansin ko lang nitong lately, nung una pala, bago ang eleksyon, panay po ang pa-interview, panay ang pa-press con nitong congressman na ito sa media. Panay po ang kanyang banat kay BP Sara. Nasagutin, umatin ka sa hearing. Okay, at kahit tapos na po ang kanilang pag-hearing diyan sa Kongreso, panay pa rin po ang papresko nitong congressman na ito. Panay po ang kanyang banat. Matibay daw ang ebidensya laban kay BP Sara. Kaya lang nitong huli, after ng eleksyon, nung nanalo na si Mayor Isko, okay, at doon sa inauguration ni Mayor Isko, in-expose niya itong kabulstugan nitong congressman na ito sa Maynila. Doon sa inauguration ni Mayor Isko, in-expose niya, binanggit niya itong kabulastugan ng congressman na ito, kung saan nagpatayo ng barangay hall sa ibabaw ng bangkita at sa tapat mismo ng eskwelahan. Katulad po yan, nakita nyo sa video na yan. So yan po ang barangay hall na yan, sa ibabaw ng bangkita sa harap ng eskwelahan. Yan daw po ang pinatayo ng congressman na ito na nahimik siya ngayon. At may balibalita, ayon sa mga nababanggit din sa mga taga Maynila, yung barangay hall na yan ay nagkakalaga daw ng halos 20 million, di umano. Kulang 20? Oo. 20 million? Ang lit-lit lang naman ng espasyo ng ano niya. Grabe, no? Kulang 20 million pa lang gastos dito. Oo. Katulad po niya, dahil nga nasa bangkita, bawal yan. Bawal sa batas yan. Ano nangyari? Pinademolish ni Mayor Isko kasi nga bawal Daanan ng tao yan. At isa pa, sagabal po sa mga estudyante. Dahil nga po naharangan na yung eskwelahan, siyempre mainit na, wala ng hangin, wala ng ventilation, mahihirapan ng mga estudyante. Hinarangan nila. Yung mga nag-aaral dyan, yung mga nag-aaral. Tapos, siyempre, hindi makapasok yung hangin. Kawawa yung mga bata. Kaya yan. Nasa bangkita pa yan, Padalian. Nasa bangkita. Yan. Kaya tatanggalin natin yan. Kasi, pag tao dumaan dyan, dito na dadaan. Daanan to. Pag nasagi ito, dami madidisgrasya. Ayan, malinaw naman. Malinaw yung Kire. Kung gano'ng kataas yung building, ganun din kataas yung tinayong nila. Paano yung mga bata? Ang dami mahirapang bata dyan, Ang init yan. Diba? Nagtsatsaga sila, makapag-aaral lang yung mga bata. Okay? Ang tanong natin, nasaan po kaya ang matinong pag-iisip nitong congressman na ito? Isang ano pa ito abogado pa itong congressman ito abogado pa. Pero alam niya po na bawal
lagyan ng struktura ang bangkita, pero nagtayo, pinatayuan, linagyan ng obstruction ang bangkita. Ang masakit diyan ay gumastos ng di umano ay 19 million mahigit o halos kulang-kulang 20 million. Yan barangay hall na yan na dinemolish ni Mayor Isko. Ay ngayon, after ng i-expose ni Mayor Isko itong kabalbalan ng congressman na ito, ay hindi na po mahagilap sa ngayon. Hindi na po siya nagpapa-interview, hindi na po siya nagpapa-presscon. Wala na. Nanahimik na ng tuluyan. Kaya ngayon, iniisip ko, baka itong congressman na ito umiiwas sa media. Okay? Dahil baka ayaw nang matanong, ayaw nang mausisa ng media patungkol sa pinagagawa ang kabulstagan nito. Tingnan nyo yan, no? Ayan. O, diba? Sayang po ang pera ng taong bayan dyan sa barangay hall na yan, pinagawa niya. Tingnan nyo. O. Di po ba? O. Ang kaliit-liit ng espasyo, tatayuan pa ng infrastructure, ng struktura, paano na? Saan nadadaan ng mga tao? Eh di siya kalsada. Tapos kung magmalinis, kung makabatikos itong congressman na ito sa laban kay BP Sara, grabe. Grabe. Eh dapat nga siguro makasuhan nito eh. Ang problema kasi dyan, dahil nga po sila ay congressman, okay? Sino ngayon ang mag-iimbestiga sa kanila? Sino ngayon ang magpa-file ng resolution para imbestigahan itong congressman na ito? Wala. Wala po. Di ba? Walang mag-iimbestiga sa kanila dyan ngayon. Kaya ang pinakamaganda dyan, sampahan ng kaso sa ombudsman. Itong congressman ito na kaso na malversation of funds. Dapat ang kasuhan ni Mayor Isko para panagutin itong congressman na ito sa kanyang kabalbalan. Diba? Ayan, malinaw na malinaw yan. Bagong-bago pa. Bagong-bago. Dinimolish. Tingnan nyo tingnan po ninyo ang hitsura ng structure na yan, barangay hall na yan. Pagkaliit-liit, pagkakitid-kitid, paano po sila magmi-meeting dyan? Siyempre ang mga barangay official, may mga time na nagmi-meeting yan, yung mga tanod. Sa liit, sa kitid ng barangay hall na yan, paano po sila magmi-meeting dyan? Di ba? Paano po nila magagamit yan? Hindi pa nag-isip itong congressman na ito. Sa totoo lang. Ganyan po. Mabuti na lamang at nanalo si Mayor Isko. Na-expose. Akala natin noon, itong congressman na ito, kung magsalita, ay pagkatuwid-tuwid, pagkalinis-linis. At mabuti na lang si Mayor Isko nanalo. Ngayon, na-expose. Na-expose siya. Siya po ang chairman ng committee na nagsagawa ng mga investigasyon laban sa OBP at DepEd, at ngayon po may impeachment laban kay BP Sara. Siya po ang pasimuno niyan. Siya. Mga taga Manila, yung congressman na binoto nyo, ayan. Ano bang distrito yan? District 3? Yan po ang congressman ninyo.
Ganyan po siya kung magwaldas ng pera. Para lang may masabi na siya may proyekto, ay magtatayo ng barangay hall sa bangkita. Sa harap ng eskulahan. Galing ano? Ang galing. Genius. Ika nga.